Pauwi na sana ang lalaking nagmamaneho ng pedicab na yan sa Magaraw, Camarines Sur nang salpukin ng nakasunod na kotse. Tumilapon ang biktima at nagkalat sa kalsada ang mga dala niyang kalakal. Isinugod siya sa ospital pero nasawi rin. Ayon sa mga pulis, nakainom ang driver ng kotse at posibleng hindi napansin ang pedicab dahil madilim sa lugar. Sasampahan siya ng kasong reckless imprudence resulting to homicide. Guo Huaping ang posibleng umanong pangalan ni suspended Mayor Alice Guo base sa ilang dokumentong nakalap ni Senator Win Gatchalian. Ang alkalde posible raw noong 2003 lang dumating ng Pilipinas. Itinanggi naman niya ng kampo ni Guo. May report si Ivan Mayrina. Sino daw po si Alice Guo? Ako po isang Filipino at lalong-lalo na po hindi po ako spy. Lumaki po ako sa farm. Lumaki po ako dito sa Pilipinas po. Paulit-ulit niya iniit ni Bamban Mayor Alice Guo tuwing tinatanong kung sino siya. Pero tanong ngayon ni Senador Sherwin Gatchalian, hindi kaya si Alice Guo? Si Guo Huaping na pumasok sa Pilipinas noong January 12, 2003, nung 13 years old pa lang siya. Bata yan sa dokumento binigay raw ng Board of Investments na galing daw sa application ng Guo family para sa Special Investors Resident Visa. Sabi ni Gatchalian, August 31, 1990 raw ang kanyang araw ng kapanganakan. Sa ilalim daw ng Special Investors Resident Visa, ang nakalagay na pangalan ng ina ni Guo Huaping ay isang Lin Wenyi. Nauna lang sinabi ni Gatchalian at natalakay sa pagdinig ng Senado na si Li Wenyi ang posibleng ina ni Mayor Guo. Itinanggi naman ang abogado ni Mayor Guo na si Attorney Stephen David na may ugnayan si Mayor Guo kay Guo Huaping. Marami raw na ganitong pangalan. Kung meron silang matibay na ebidensya na they are one and the same, i-present na nila sa proper forum para masagot namin. Kasi categorically, sinasabi namin, wala sa kinalaman doon sa Guo Huaping. Sa isang sulat naman sa Executive Secretary na Chairman din ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, itinanggi ni Guo na money laundering at pagpapatuyo ng Pogo ang layo ng Baofu Land kung saan naging part owner siya. Walaan niyang basehan ng aligasyong kunwari lang ang pagdivest o pagbibitiw niya sa pag-aari sa kumpanya. Kaya wala raw basehang idawit siya sa anumang usapin tungkol sa kumpanya. Dahil inilipat raw ang interes sa Baofu sa pamamagitan ng deed of assignment bago pamahalal noong 2022, wala na raw siyang direktang partisipasyon o pinansyal na interes sa kumpanya nang mangyari ang mga aligasyon. Hindi umano siya tumakbo para protektahan ang personal na interes sa negosyo. Kulang din daw ang mga elemento para sabihing dawit siya sa human trafficking, kidnapping o money laundering. Iginit din ni Guo ang presumption of innocence hanggat walang konkretong ebidensya para patunayan ng paratang. Hindi niya porke mayor ay protektor, kasangkot o kasabwat sa mga krimen sa kanyang nasasakupan. Hindi raw makatarong ang isakdalang isang mayor sa mga ganitong aktibidad nang walang sapat na ebidensya. Walaan niya siyang direktang pakikilahok sa pang-araw-araw na operasyon ng mga gaming operators. Ipinadala ni Guo ang liham ilang araw matapos i-anunsyo ng PAOK na sasampahan nila ng reklamong kriminal si Guo. Just expressing the mayor's intention that she is one with the commission to uncover the truth and for justice to prevail. Magkokomento raw ang PAOK kaugnay sa liham ng mayor. Oras sa mapag-aralan na rito. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naputulan ng daliri ang isang sundalong Pilipino sa gitna ng panibagong pangharas ng China sa Ayungin Shoal. Binangga, kinaladkad at binutas din umano ang bangka ng Pilipinas. May report si Joseph Moro. Sa litratong eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News, makikita ang isang sundalo ng Philippine Navy na nilalapatan ng lunas. Isa siya sa mga nasugatan na magpang-abot ang China Coast Guard at ang Philippine Navy na nagsasagawa ng rotation and resupply mission sa bahagi ng Ayungin Shoal kahapon ng madaling araw. Ayon sa National Security Council o NSC, nagsagawa ng dangerous maneuvers ng China gaya ng pagbangga at paghatak. Sabi naman ng China Coast Guard, lumabag ang Pilipinas sa pangako nito at nagpadala ng supply ship at inflatable boats sa Ayungin. Kaya bukod sa pagbigay ng warning at pagharang, sumampa sila sa bangka ng Philippine Navy at nag-inspeksyon. Nakakuha ng karagdagang impormasyon ng GMA Integrated News mula sa dalawang mapagkakatiwalaang source. Kwento ng unang source na isang opisyal na may alam sa nangyaring misyon. Kinaladkad at binutas ng China ang rigid hull inflatable boats o RIB na may sakay ng mga sundalong Pinoy. 7 sundalong Pilipino ang nasugatan, kabilang ang isa sa naputulan ng daliri. Ganito rin ang ibinigay na detalye ng isa pang opisyal na matagal ng source ng GMA Integrated News na nakakuha ng initial report sa nangyari. Bukod sa pagbutas ng inflatable boat, binasag din daw ang salamin nito at sinira ang engine gamit ang maso. Sinamsam pa raw ng mga Chinese sa mga baril ng Philippine Navy.
pati na ang mga cellphone ng mga sundalo. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News, 4 na RIB o Rapid Hull Inflatable Boat ang hinostage ng China pero ibinalik din sa Pilipinas matapos ang mahabang pakikipagnegosasyon. Sa mga larawang eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News na ibalik na ng PCG sa Buliluyan Port sa Palawan ang mga sundalong Pilipino. Gayon din ang mga inflatable boat na sinira umano ng China. Kinumpirma ng AFP na isang sundalo mula sa Philippine Navy ang malubhang nasugatan. Nailikas at ginamot na raw ang sundalo. Kinundena ng Amerika ang aksyon ng China. Stand by our Philippine allies. The PRC vessel's dangerous and deliberate use of water cannons, ramming, blocking maneuvers, and towing damaged Philippine vessels endangered the lives of Philippine service members. It's reckless and it threatens regional peace and stability. Kinundena at nagpahayag din ng pagkabahala ang iba pang mga bansa sa pinakabagong pangharas ng China sa West Philippine Sea. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinundena ng AFP ang aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sa bagong pahayag, iginiit ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na walang karapatan ng China Coast Guard na makialam sa lehitimong operasyon ng militar at sirain ng assets sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang agresibong aksyon ng China ay nagdulot anya ng bodily harm at isang paglabag sa international maritime law, soberanya ng Pilipinas at sovereign rights ng bansa. Nananatili raw committed ang AFP sa pagtaguyod ng rule of law at patuloy niya na makikipag-ugnayan sa international partners ng bansa sa pagtiyak ng kapayapaan sa West Philippine Sea at Indo-Pacific region. Mula Caloocan sa isang ilog sa Marilao, Bulacan, natagpuan ang labi ng batang nahulog sa creek sa kasagsagan ng ulan kahapon. Mismo ang ama ng bata ang kumilala sa labi. Naghihinagpis din ang ina ng bata. Sana raw ay hindi na niya pinayagan ng anak na maligo sa ulan. Hindi niya raw alam na sa umapaw na creek pala ito maglalaro. Ayon sa mga residente, hindi ito ang unang pagkakataon na may nahulog sa creek. Ipapa-inspeksyon na raw ito ng City Hall para maremedyohan. Nagkaroon ng take two ang kasal na nag-viral dahil sa misang nagsisimula na nang wala pa sa altar ang bride. At sa pagkakataong ito, nag-enjoy na ang bride at ang kanyang walk down the aisle moment. Silipin yan sa report ni Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Dahil sa kalituhan sa schedule, nauwi sa bangungot ang dapat sanay dream wedding ni Janine at Jovideo Sagario. Ang bride nagmadali sa paglalakad sa aisle ng St. Andrew Parish Amlan sa Negros Oriental dahil inumpisahan na ng pari ang misa. Nag-viral ang mapait na nangyari sa kasal. Pero sa tulong ng mga wedding supplier at organizer sa Negros Oriental, nagkaroon ito ng take two kagabi. Ang bride glowing at nakangiti habang dahan-dahang naglalakad sa aisle. Bakas din sa mukha ng groom ang saya at pagkabighani sa kanyang bride. Ginanap ito sa isang events place sa Dumaguete City, imbis na sa simbahan. Ang nagasto sa pangalawa nilang kasal, aabot sa 1 milyong piso. Kasama na ang bridal gown, wedding rings, reception at fireworks display. Donasyon daw ang mga ito at hindi galing sa bulsa ng mag-asawa. May bonus cash gifts pa at nagregalo ng pang-honeymoon sa isang resort sa Negros Oriental. Abot langit ang pasasalamat ni na Mr. and Mrs. Sagario. Masaya na raw sila kaya panawagan ng bride sa publiko. Move on! Napatawad na raw nila ang mga nagdulot ng kalituhan sa kanilang unang kasal. Nauna nang humingi ng tawad ang ninang nila sa kasal at umaming pagkakamali niya ang pagsasabing na iba ang schedule ng kasal. Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ika-4 na sunod na taon, nakuha ng GMA Network ang pinakamataas na brand trust rating sa 2024 Digital News Report ng Reuters Institute. Sa online survey ng Reuters Institute for the Study of Journalism, tinanong ang respondents kung gaano ka-trustworthy o mapagkakatiwalaan ang balita mula sa mga inilista nilang news brands sa Pilipinas. 72% ang nakuhang brand trust rating ng GMA, pinakamataas sa bansa. Pagdating sa weekly use, nanguna pa rin ang GMA Network sa parehong online at offline. Ang Digital News Report ay base sa survey ng market research company na YouGov, kung saan pinipili ang respondents kung
anong local news brands ang kanilang pinagkakatiwalaan. Isinagawa ito noong Enero at Pebrero 2014 ang sample size sa Pilipinas. Barbie Fortesa at David Licauco, mas prangka na raw sa kanilang personal talks. Ano yung sinabi mo sa akin dati? Ang ganda na ng ngipin mo ngayon, ibang-iba nung Heartful Cafe. So, ibig sabihin, like ka nakatingin sa lips ko kasi napapansin mo yung ngipin ko. Yes. Tingnan na. Wait, yun ba yung pinakamagandang party, Barbie? Ngayon, kasi nung Heartful Cafe, hindi pa, no? Tingnan mo. Say, Joke lang. Ang kilig moments tulad niyan mapapanood sa upcoming movie nilang That Kind of Love. Naghahanda na rin ang Team Barda sa nalalapit na pagpapalabas ng Pulang Araw. Kampo ni OG Diaz naghain ng counter affidavit para sa reklamong online libel na inihain ni Bea Alonso noong Mayo. Wala naman sinabi yung client namin na si OG Diaz at yung mga co-host niya yung ibang nagsabi. Ngunit kahit may sinabi yung mga co-host niya, ito ay nakapaloob pa rin sa fair comment doctrine na pinoprotektahan ng ating Korte Suprema. Patuloy na sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Bea tungkol dito. Bagong album ni Jimin ng BTS na Muse, i-release next month. Meron ding 7 tracks kabilang ang single na Closer Than This. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Halos hindi na makita ang kalangitan sa kapal ng usok mula sa malaking wildfire sa New Mexico sa Amerika. Ayon sa mga otoridad, halos 2,000 hektarya na ang nilamon ng apoy. Pinalikas ang ilang residente. Sa California naman, napuno ng usok ang kalangitan sa Los Angeles County dahil din sa wildfire. Mahigit 5,000 hektarya naman ang nasunog doon. Ayon sa Los Angeles County Fire Department, pinalalala ang wildfire ng mataas na temperatura, low humidity at malakas na hangin. Pamparelax sa mga pagod ang luntiang ganda ng Nature Park sa South Cotabato at ang refreshing vibe ng isang talon sa Catanduanes. G tayo sa report ni Marie Zumali. Tara sa Catanduanes para mapawi ang inyong stress. Mare-refresh sa ganito kagandang tanawin. Sa Buntahia Falls sa bayan ng San Miguel, huwag mahiyang mag-dive. Sulit ang 20 minutes na trek para ito ay marating. Ang sasalubong kasi sa'yo, crystal clear na tubig. Sakto rin stress reliever ang out-of-the-country vibes ng Nature Park sa Tampakan, South Cotabato. "30 minutes na biyahe ito mula sa bayan. Swak sa mga nature lover dahil sa lunti ang kapaligiran. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.